5 paalala ng Diyos sa mga mahilig magmura. Una, ang maduming salita ay galing sa maduming puso. Ang ating mga salita ay refleksyon ng laman ng ating puso. Kapag puno ito ng galit, sama ng loob o inggit, kusang lalabas iyon sa ating pananalita. Pero kung ang puso ay puspos ng pag-ibig ng Diyos, kahit sa gitna ng tukso o galit, mapipili pa rin nating magsalita ng may kabutihan. Kaya't bago bantayan ng bibig, hayaang si Kristo muna ang maglinis ng puso. Mateo 12 verse 34. Sapagkat ang bibig ay nagsasalita ng mga bagay na nag-uumapaw sa puso. Pangalawa, ang maruruming salita ay nakakasira ng patutuo. Tayo ay mga kinatawan ni Kristo. Kapag puro mura o masasakit na salita ang ating binabanggit, nasisira ang ating patutuo at nawawala ang liwanag ni Kristo sa atin. Ang maruming pananalita ay parang dungis sa puting damit. Maliit man halata agad. Gamitin natin ang ating dila sa pagpapalakas ng loob ng iba, hindi sa pagdurog sa kanila. Efeso 4 verse 29. Huwag lumabas sa inyong bibig ang anumang salitang mahalay, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay. Pangatlo, hindi ka makakapagpuri kung marumi ang bibig. Hindi natin pwedeng gamitin ang parehong bibig sa pagpuri sa Diyos at sa pagmumura sa kapwa. Ang tunay na pagpupuri ay galing sa pusong dalisay at bibig na sanay magpuri, hindi man lait. Kung nililinis ng Diyos ang ating puso, maging daluyan din sana ng papuri ang ating pananalita, sa simbahan man o sa araw-araw na buhay. Santiago 3 verse 9 to 10. Sa pamamagitan nito'y pinupuri natin ang Panginoon at Ama, at sa pamamagitan din nito'y sinasumpa natin ang mga taong ginawa sa wangis ng Diyos. Pang-apat, piliin ang iyong sasabihin. Ang bawat salitang binibitawan natin ay may kapangyarihang magpabuhay o pumatay. Sa halip na gamitin ito sa galit o panlalait, piliin nating magsalita ng pag-asa at pag-ibig. Bago magsalita, huminga at mag-isip. Makakabuti ba ito? Makapagpapalakas ba ito? Kung hindi, mas mainam na manahimik. Kawikaan 18 verse 21. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Panglima, gamitin ang iyong bibig sa pagpapala, hindi sa panlait. Ang mga anak ng Diyos ay tinawag upang maging ilaw sa mundo. Ang ating pananalita ay dapat magdala ng kapayapaan, hindi kaguluhan. Kapag nasaktan ka, huwag gantihan ng mura, gantihan ng panalangin. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang manahimik at magpatawad, hindi sa pagsigaw ng galit. 1 Pedro 3 verse 9. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng paglibak ang paglibak. Sa halip, pagpalain ninyo sila. Ang dila ay maliit ngunit makapangyarihan. Sa pamamagitan nito, maaari tayong maging daluyan ng biyaya o ng kasamaan. Piliin mong magsalita ng pag-ibig, magpahayag ng kabutihan at magpuri sa Diyos, dahil sa pusong malinis nagmumula ang salitang nagbibigay buhay. Awit 51 verse 10. Linisin mo ako, O Diyos, at likhain mo sa akin ang isang pusong dalisay.